Ika-4 na kabanata. Mga Apostol ni Kristo. Kaya dapat ituring ninyo kami ni Apolos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya noong una. At ang katiwalay dapat maging tapat. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin. Ni hindi ko nga pinapahalagahan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Kaya huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apolos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihing mas mabuti siya kaysa sa iba. Bakit sinasabi ninyong nakakahigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Inaakala ninyo na nasa inyo na ang lahat ng inyong kailangan, na mayayaman na kayo at nagahari na sa kaharian ng Diyos nang wala kami. Sana nga'y nagahari na kayo nang makapaghari naman kaming kasama ninyo. Sa tingin ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na parang pinakahamak sa lahat ng tao. Para kaming mga taong nahatulan ng mamatay, na ipinaparada sa harap ng buong mundo, sa mga tao, at pati sa mga anghel. Dahil sa pangangaral namin tungkol kay Kristo, itinuturing kaming mga hangal. Ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong, dahil na kay Kristo kayo. Kami ay mahihina, at sa palagay ninyo ay malalakas kayo. Iginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. Maging sa oras na ito, kami ay nagugutom at nauuhaw, hindi makapanamit ng maayos, pinagmamalupitan at walang matuluyan. Nagtatrabaho kami ng husto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis na lang namin ito. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon itinuturing kaming mga basura sa mundo. Hindi ko sinusulat ang mga ito upang ipahiya kayo, kundi upang paalalahanan kayo bilang mga minamahal kong mga anak. Sapagkat kahit marami ang nag-aalaga sa inyong pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama sa pananampalataya, at ako ang inyong ama. Dahil naging anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Kaya nakikiusap ako na tularan ninyo ako sa aking pamumuhay. At dahil nga rito pinapapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang tungkol sa pamumuhay ko kay Kristo Jesus, na siya ring itinuturo ko sa lahat ng iglesia, saan mang lugar. Ang ilan sa inyo ay nagmamataas na, dahil akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung ano ang magagawa ng mga tao riyan na mayayabang magsalita. Sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Ngayon, ano ang gusto ninyo? Darating ako ng galit sa inyo o darating ng mahinahon at may pag-ibig? Read the scriptures. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos.